Balitang Pulis Gabo. Magandang umaga mga ka-okay. Good morning, lungsod ng Olongapo. Ako po si Police Staff Sergeant Cherry May Balangkit. Ako naman po si Police Master Sergeant Jason Argonilio, ang inyong pulis gapo ngayong araw ng Huwebes, April 23, 2026. Mula sa City Community Affairs and Development Unit ng Olongapo City Police Office. At kami ang inyong makakasama para sa Balitang Pulis Gapo. Welcome po sa ating programa para ipaabot sa ating mga kababayang Olongapeño ang mga balita. Sa pamamagitan ng ating programang Pinalakas Through Online. Hatid sa inyo ng Subic Broadcasting Corporation at ng 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko. Ang kapartner natin sa paghahatid ng mga mahalagang kaganapan at impormasyon dito sa loob ng ating lungsod. Muli, Happy Thursday mga ka-OK. Batiin din natin ang ating mga listener. Sana safe po ang lahat. Kamusta naman po and keep safe po mga ka-OK. Thank God it's Thursday. Mainit ang panahon kaya naman mga ka-OK, huwag kalimutang magdala ng tubig, inuming tubig at ng mga payong. Tama yan partner, unahin na natin ang mga jeepney driver na siguradong bukas ang radyo sa mga oras na ito. Sana ay masaya kayo dahil may good news. Bumaba na ang presyo ng gasolina. Base po sa inilabas na anunsyo ng Gas Watch PH noong nakaraang April 21, 2026. Ang presyo po ng gasolina sa Pilipinas, ang unleaded gasoline po ay nagkakahalaga ng 84 pesos and 32 centavos kada litro. At ang diesel naman po ay 100 pesos hanggang 101 pesos and 13 centavos kada litro. Samantalang average price po sa Metro Manila, 87.24 kada litro para sa unleaded at 101 pesos 78 centavo kada litro para naman po sa diesel. Naku, good news yan para sa ating mga jeepney driver partner, ano? Ang presyo ng produktong petrolyo ay patuloy po na binabantayan dahil malaking epekto ito sa pamumuhay ng bawat Pilipino. Lalo na po sa transportasyon at mga pangunahing bilihin dahil ano yan partner dala-dala niya o kumbaga hilay-hilay niya. Ang Olongapo City Police Office ay nakikiisa sa pagbibigay ng mga tamang impormasyon upang ang ating kababayan ay maging handa at maayos na makapagplano sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Kaisa ng bawat Pilipino ng mamamayang Olongapeño na itataguyod natin na ang mga adhikaing mapagandang ugnayan ng kapulisan, pamahalaan at mamamayan tungo sa isang ligtas na bansa. Maraming salamat po sa patuloy na pakikiisa para sa ating mas ligtas, maayos at mapayapang lungsod ng Olongapo. Kami ang inyong makakasama ngayong umaga para magbigay ng mga komprehensibong detalye patungkol sa mga programs and activities na isinasagawa po ng inyong kapulisan dito po sa lungsod ng Olongapo. Aming ihahatid ang mga kaganapan na may kaugnayan sa pagpapatupad ng ating peace and order sa lungsod sa pamamagitan yan ng ating PNP activities. Siyempre, hila-hila natin dyan ang ating mantra, bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At sa pagsasakatuparan po ng mga hakbang at gampanin na tutugon para sa ating mga kababayang Olongapeño. Katuwang ang himpilan ng 97.5 sa pagpapalakas ng ating pagbibigay ng mas malawak na impormasyon. Nako, maliban dyan partner, mga ka-okay, abangan din po ninyo ang mga crime prevention tips na naglalayong mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng ating mga kababayan. At sa ating pong pagpapatuloy, ang mga kaganapan na may kaugnayan sa pagpapatupad ng ating peace and order dito po sa ating lungsod sa pamamagitan ng ating mga PNP activities. Sa ilalim po yan ng pamumuno ng aming bagong Acting City Director, Police Colonel Junido S. Maniago Jr. At sa pagsasakatumparan ng gampanin na tutugon para sa ating mga kababayang Olongapeños, sa ilalim po yan ng pamumuno ng aming Chief PNP Police General Jose Melencio Corpus Nartates Jr. na may layunin mapagtibay ang magandang ugnayan sa ating komunidad,
kasama ng Police Regional Office 3 sa pamumuno ng aming Regional Director, Police Brigadier General Jess B. Mendez, kaakibat ang ating mga partner agencies upang maabot ang ating mga kababayan. At sa pagpapatuloy mga ka-OK, ang datos ng ating weekly accomplishment report mula po yan noong April 13 hanggang April 19, 2026 bilang bahagi po ng ating previous week. Sa kabuuan, mayroong 24 total arrested ang Olongapo City Police Office sa pangunguna ni Police Colonel Maniago mula po sa magkakaibang anti-criminality operations. Sa campaign against illegal drugs, 8 drug personalities po ang naaresto ng Olongapo City Police Office mula po sa matagumpay na sinagawang 3 anti-illegal drug operations. Sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Junido S. Maniago Jr., ang aming Acting City Director nagsagawa ang OCPO ng week-long operations bilang bahagi po ng PNP Focus Agenda sa ilalim ng Enhanced Managing Police Operation o EMPO strategy. Ang mga operasyong ito ay alinsunod sa direktiba ni na Police General Jose Melencio C. Nartates Jr., ang Chief Philippine National Police at Police Brigadier General Jess B. Mendez, ang aming Acting Regional Director ng Pro 3, na naglalayong mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng publiko. Sa loob ng 1 linggong pinaigting na kampanya laban sa iligal na droga, matagumpay na naaresto ng Olongapo City Police Office ang 10 personalidad sa magkakahiwalay na buy-bust operation mula noong ika-13 hanggang April 19, 2026. Sa kabuuan na ng mga nasabing operasyon, nakumpiska ang 4.8 grams ng shabu na may kabuuang standard drug price na 32,687 pesos and 60 centavos. Nagsimula ang serye ng mga pag-aresto noong April 13 at April 14 sa Barangay New Cabalan at Barangay West Tapinak, kung saan 2 lalaki ang agad na nadakip ng Police Station 4 at Police Station 2. Sinundan ito ng matagumpay na operasyon noong April 16 sa Barangay Santa Rita at Barangay Lower Calaklan, kung saan 3 sospek ang naaresto. Kabilang ang 1 lalaki at 1 babae na nahuli sa iisang buy-bust ng Police Station 5, habang 1 pang individual ang nadakip ng Police Station 1. Nagpatuloy ang kampanya noong April 17 sa pamamagitan ng magkakahiwalay na operasyon sa Barangay Barreto at Barangay New Asinan sa pangunguna ng Police Station 6 at Police Station 3, na nagresulta sa pagkakadakip ng 2 pang individual na kapwa naman nasa listahan ng street level individuals. Sa huling bahagi ng linggo mula April 18 to April 19, 3 pang sospek ang nalambat, kung saan 2 ang nahuli sa Barangay New Asinan sa operasyong pinangunahan ng CPDEU, habang ang huling sospek ay nadakip sa Barangay Gordon Knights ng Police Station 5. Ang lahat ng 10 naarestong individual, kabilang ang high-value individuals or HVI street-level individuals at mga bagong kinilalang personalidad, ay kasalukuyang nasa ilalim ng kustodiya ng kani-kanilang operating units para sa kaukulang dokumentasyon. Inihanda na rin ang mga kasong isasampa laban sa kanila para sa paglabag sa Republic Act 9165 or Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang sunod-sunod na tagumpay na ito ay patunay ng dedikasyon ng OCPO na mapanatiling ligtas at payapa ang bawat komunidad sa lungsod ng Olongapo. Marami pa po tayong ihahatid ng mga balita. Magbabalik po ang Balitang Pulis ka po matapos ang ilang paalala. Manatiling nakatutok sa himpilan ng 97.5. Muling nagbabalik ang inyong Balitang Pulis ka po. Sa pagpapatuloy ng ating accomplishment report, mas pinaigting na manhunt operation, 6 na wanted persons kabilang ang top 1 most wanted, timbog ng pulis ka po. Sa ilalim ng maigting na pagpapatupad ng batas at kampanya laban sa mga wanted persons, matagumpay na nadakip ng Olongapo City Police Office sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Junido S. Maniago Jr. ang 6 na individual na may nakabinbing warrant of arrest
sa loob lamang na isang linggong operasyon. Mula po yan noong April 13 to April 19, 2026. Ang sunod-sunod na pagkakahuli sa mga akusado ay bunga po ng masusing pagsubaybay ng mga tracker team ng bawat istasyon sa lungsod. Sa Barangay Santa Rita, isang lalaki ang unang nalambat ng tracker team ng Police Station 5 dahil po sa paglabag sa Republic Act 9262 or the Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Halos kasabay nito, isang babae naman ang naaresto ng Police Station 4 sa Barangay New Cabalan para sa kasong child abuse o paglabag sa Republic Act 7610. Ang mabilis na pag-aksyon ng kapulisan ay nagpapakita ng seryosong layunin na protektahan ang karapatan ng bawat mamamayan, lalong-lalo na po ang mga kababaihan at kabataan. Hindi rin po nakaligtas sa batas ang isang most wanted person na nadakip sa Barangay West Bahak-Bahak para po naman sa kasong acts of lasciviousness. Bukod dito, 3 pang individual ang matagumpay na nakuha ng Police Station 2 at Police Station 6 sa magkakahiwalay na operasyon sa may Barangay New Cabalan, Barangay Santa Rita, Barangay Barreto para naman po sa kasong theft o pagnanakaw at reckless imprudence resulting to serious physical injuries. Ang lahat ng mga naarestong personalidad ay kasalukuyang pong nasa kustodiya ng kani-kanilang himpilan at nakatakdang iharap sa kaukulang hukuman na naglabas po ng kanilang warrant of arrest. Ang tagumpay na ito ay sumasalamin sa serbisyong mabilis ng Olongapo City Police Office, isang patunay na ang lungsod ng Olongapo walang puwang ang mga nagtatago sa batas at ang katarungan ay laging nangingibabaw para sa katahimikan ng lahat. Samantala sa ating kampanya laban sa illegal gambling, 8 individual ang naaresto ng pulis Gapo. Bilang bahagi ng pinaigting na pagpapatupad ng batas, nagsagawa ang Olongapo City Police Office ng serye ng operasyon upang sugpuin ng iba't ibang uri ng illegal na sugal sa lungsod. Noong April 16, 2026, bandang 6:30 ng gabi, 2 individual ang naaresto ng mga tauhan ng Police Station 2 sa kahabaan ng Gordon Street, Barangay New Banicain, Olongapo City. Kinilala ang mga suspect na si alias Calex, 46 taong gulang, driver residente ng Barangay Santa Rita na tinukoy bilang financer, at alias Burong, 20 taong gulang, factory worker, residente ng Barangay Barreto na tinukoy bilang betor. Nakumpiska mula sa kanila ang 3 piraso ng 1 peso na ginamit bilang pangara at bet money na nagkakahalaga ng 640 pesos. Samantala noong April 17, 2026, bandang 12:56 ng madaling araw, 4 na katao ang naaresto ng Barangay Peacekeeping Action Team o BPAT ng Barangay Pag-asa sa kahabaan ng Bonifacio Extension, Olongapo City. Kinilala ang mga suspect na sina alias Totoy, 27 years old, Baker, residente ng Barangay Gordonites na tinukoy bilang financier, alias Joe, 46 years old, construction worker, alias Daboy, 58 years old, construction worker, at Arce, 48 years old, construction worker, pawang mga residente ng Barangay Pag-asa. Nakumpiska mula sa kanila ang 3 piraso ng 1 peso coin na ginagamit bilang pangara at bet money na nagkakahalaga ng 3,200 pesos. Ang mga naarestong suspect at nakumpiskang ebidensya mula sa parehong operasyon ay dinala sa kanilang police station para sa tamang disposisyon. Ang Olongapo City Police Office ay patuloy na nagpapaalala sa publiko na ang pakikilahok sa illegal gambling ay mahigpit na ipinagbabawal at may kaukulang kaparusahan. Ito ay bahagi ng aming patuloy na kampanya upang matiyak ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng ating komunidad. Karagdagang balita mga ka-okay, noong nakaraang linggo po ay nai-report po natin ang tungkol sa isang insidente ng pagpatay at pagnanakaw na may halagang 1 milyong piso. Dito po ay naganap sa may number 44 Santol Street, Purok 3, Barangay New Cabalan dito sa ating lungsod. Naganap po ito bandang 2:00 ng hapon noong April 10 at inireport sa ating otoridad
bandang 7:30 na po ng gabi ng kaparehong araw. Batay po sa investigasyon ng Police Station 4, ang mag-live-in partner po ay natagpo ang wala ng buhay at may tama po ng bala. Ayon po sa ulat, natuklasan din po na ang vault ng complainant na naglalaman po ng tinatayang 1 milyong piso ay presahan pong binuksan at nawala ang mga laman nito. Noong April 19, bandang 3:00 na madaling araw, isang suspect sa kasong robbery with homicide po ang voluntaryong sumuko sa otoridad na kung saan nga po patungo na po ito ng Manila, na kung saan nga po na nakita siya sa may Caloocan Victory Liner Terminal sa may monumento sa may South Caloocan City. Ayon. Kinilala ang suspect na si alias JM, 44 years old, wala pong trabaho at residente po ng Barangay New Cabalan, lungsod ng Olongapo. Batay po sa investigasyon, noong April 18, bandang 7:15 po ng gabi, nakatanggap po ng tawag ang Police Station 4 mula po sa complainant na si alias Marie, na isa rin po sa mga nakadiscover ng insidente, na kung saan nga po ay sa tulong po ni Police Master Sergeant Alexander Abanes ng Traffic Enforcement Unit ng Olongapo City Police Office. Ipinabatid nila na handang sumuko po ang suspect. Agad naman pong kumilos ang Olongapo City Police Office sa pamumuno ni Police Colonel Maniago at ng Police Station 4 sa pamumuno ni Police Captain Eduardo De Leon upang tugunan ang report hinggil po dito. Bandang alas 8:45 na po ng gabi, nagtungo sila sa nasabing terminal at matagumpay pong nakumbinsi ang suspect na sumuko. Ang suspect ay dinala po sa Police Station 4 para po sa tamang disposisyon at karampatang proseso. Congratulations po sa pamunuan po ng Olongapo City Police Office and also the Police Station 4 under the leadership po ni Police Captain Eduardo De Leon Jr. Noong April 18, 2026, bandang 5:30 po yan ng hapon, isang insidente ng pambubugbog ang naganap sa Harris Street, Barangay East Bahak-Bahak, Olongapo City. Kinilala ang biktima na si alias Del, 19 years old, ice delivery worker, residente ng Barangay Old Cabalan. Ang suspect naman ay isang CICL o Child in Conflict with the Law na nakilala bilang si Aaron, 17 years old, walang trabaho at residente ng Barangay East Bahak-Bahak, lungsod ng Olongapo. Batay sa investigasyon, habang nakikiusap ang biktima sa kanyang mga kaibigan, biglang hinarap siya ng suspect na nauwi sa pisikal na alitan. Dahil sa insidente, nagtamo ng sugat sa ulo at mukha ang biktima at agad siyang isinugod sa Barangay East Bahak-Bahak Rescue Team sa James L. Gordon Hospital para sa medical na gamutan. Sa isinagawang follow-up operation ng Police Station 1, natukoy ang suspect at dinala ito sa Olongapo City Center for Youth para sa kaukulang disposisyon sa kadahilanang siya ay matatawag na child in conflict with the law. Ang mga pangalan ng mga nabanggit ng mga suspect at complainant ay minabuti naming itago o pribado upang pangalagaan ang kanilang karapatan ayon sa Data Privacy Act. Ang Olongapo City Police Office ay patuloy na nagpapaalala sa publiko na iwasan ang anumang uri ng kaharasan at makiisa sa ating mga programa para sa kapayapaan at kaayusan ng komunidad. Sa aming pong pagbabalik ay amin po naman pong iuulat ang aming community engagement. Magbabalik ang Balitang Pulis Gapo matapos ang ilang paalala, manatiling nakatutok sa himpilan ng 97.5. Muli nagbabalik ang inyong Balitang Pulis Gapo. At para naman po sa ating isinagawang community engagement sa loob ng ating lungsod, nagsagawa ng courtesy call si Police Colonel Jonido Maniago Jr., ang aming acting City Director ng Olongapo City Police Office, kay Honorable J. Kong Hoon, ang congressman ng 1st District ng Zambales, noong April 15 po yan, 2026. Sa kanya pong ika-29th day ng pamumuno bilang Acting City Director ng Olongapo City Police Office, nakipag-ugnayan po si Police Colonel Maniago sa kongresista upang talakayin ang mga isyu hinggil sa public safety, moral and welfare ng mga tauhan at mga lokal na defense strategies. Isa sa mga pinakapangunahing tapok ng pagbisita ay ang muling pagtitiyak ni Congressman Kong Hoon ng kanyang matatag na suporta sa kalusugan at kapakanan ng mga tauhan ng Olongapo City Police Office at kanilang mga pamilya.
Kabilang dito ang mga wellness initiatives at tulong na patuloy niyang ipagkakaloob sa ating mga kapulisan. Tinalakay din sa pagpupulong ang mga strategic measures para sa public safety. Partikular na po ang pagpapalakas ng border control checkpoints upang higit pong masiguro ang kaligtasan ng mga residente ng ating lungsod. Ang nasabing courtesy call ay patunay na mas matibay na ugnayan sa pagitan ng pamahalaan at ng ating kapulisan. Samantala, mainit naman na tinanggap ni Police Colonel Junido S. Maniago Jr., ang aming Acting City Director ng Olongapo City Police Office, ang courtesy visit ng mga kinatawan ng Korean community sa Olongapo City at Subic Bay noong April 17, 2026. Kabilang sa bumisita ay sina Consul General Seong Man Sang, Consul Kim Yong Hong at Ambassador Im Dae Jun, President ng Hyundai Heavy Industries Philippines, kasama ang iba pang mga leader ng Korean community. Sa nasabing pagbisita, ipinaabot ng delegasyon ng kanilang pasasalamat sa patuloy na pagsuporta at seguridad na ibinibigay ng Olongapo City Police Office sa mga Korean nationals na naninirahan at nagnenegosyo dito sa ating lungsod. Ang makabuluhang pakikipag-ugnayan na ito ay nagpapakita ng matibay na partnership at mutual trust sa pagitan ng Olongapo City Police Office at ng Korean community, na higit pa nagpapatibay sa ating shared commitment sa kaligtasan, kooperasyon at community development. Sa kaparehong araw, partner, bumisita din po sa Olongapo City Police Office ang delegasyon mula po sa SBMA Intelligence and Investigation Office na pinamumunuan ni Mr. Rodel Ednalino del Rosario, Department Manager 3, kasama sina Mr. Dave Duran and Mr. Gio Snyder F. Arguelles. Mainit po silang tinanggap ni Police Colonel Maniago, ang Acting City Director ng Olongapo City Police Office. Layunin ng pagbisita na higit pang palakasin ang interagency coordination and intelligence sharing sa pagitan po ng Olongapo City Police Office at SBMA. Ang hakbang na ito ay nakatuon sa pagpapalakas ng kapayapaan, kaayusan at seguridad sa loob ng pre-fort zone at ng mga karatig komunidad. Maliban po dyan na mga ka-okay, ang makabuluhang pakikipag-ugnayan na ito ay nagpapakita po ng shared commitment ng parehong ahensya sa proactive collaboration at unified efforts upang tugunan ang mga hamon sa seguridad at matiyak ang ligtas na kapaligiran para sa lahat ng residente at namumuhunan sa ating lungsod. At yan po ang aming mga accomplishment on community engagement and intensified information operation para sa inyo mga ka-okay. Ang lahat ng mga aktibidad na ito ay bahagi ng aming adhikain na isulong ang mga programa ng PNP sa pamamagitan ng Community Affairs and Development, kaya naman hinihikayat namin ang lahat na makiisa upang mas lalo po nating mailapit sa ating mga kababayang Olongapeño ang serbisyong publiko ng Police Gapo. Bago tayo dumako sa ating pamimigay ng safety tips, partner, nais ko naman pong ibida ang accomplishment report ng aming pong ang accomplishment ng aming pong Acting City Director Police Colonel Junido Sinapilo Maniago Jr. na patuloy po sa pagsasagawa ng mga hakbangin para sa mga kababayan nating Olongapeño. Sa loob lamang po ng 31 days mula po nang siya'y manungkulan, si Police Colonel Junido Maniago Jr., Acting City Director ng Olongapo City Police Office, ay naglatag ng malinaw na direksyon para sa results-driven policing na nagbunga ng malaking accomplishment sa kampanya para sa kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng publiko dito sa ating lungsod. Mula po noong March 18 hanggang April 18, isang buwan po ito, naitala ang mga sumusunod na operational gains. So wanted person, partner, 23 po ang naaresto, kabilang na po ang 5 most wanted person at 18 po dito ang iba pang mga wanted po o mga wanted individuals. Sa illegal drugs naman po, campaign against illegal drugs,
34 operation po na kung saan nagresulta po sa pagkakaaresto ng 39 suspect. Nakumpiska po natin ang 90.1 grams ng illegal na droga na may halagang 162,174 pesos. Samantala naman po sa ating illegal gambling, 11 operasyon naman po, 11 operasyon naman po ang naisagawa at nagresulta po sa pagkakaaresto ng 29 na katao at nakapagkumpiska po tayo ng halagang 10,055 pesos. Sa campaign against loose firearms naman po, 9 na operasyon po ang naisagawa at nagresulta sa pagkakaaresto ng 4 na individual. 5 rito ang nakumpiskang baril, 2 ang isinuko at 4 po ang nasa ilalim ng safekeeping. Sa anti-smuggling, 6 na operasyon po ang naisagawa at nagresulta po sa pagkakasuko ng 226 packs at 3 rims ng sigarilyo na may halagang 14,802 pesos. Ang mga accomplishment na ito ay patunay po na matatag ang pamumuno ni Police Colonel Maniago Jr. nakabatay sa disiplina, operational efficiency at pakikipag-ugnayan sa komunidad. Sa kanyang unang buwan, malinaw ang kanyang commitment na maghatid ng mas mabilis at konkretong resulta habang pinagtitibay ang tiwala ng publiko sa ating mga kapulisan. Muli, ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Sa pagpapatuloy, dumako naman po tayo sa pamimigay ng mga safety tips. Bilang bahagi ng aming pagpapaigting ng Intensified Information Operation para po sa ating mga ka-okay na talaga namang kapaki-pakinabang. Isang ligtas at mapayapang pamayanan ng layunin ng ating kapulisan. Paunawa po sa publiko bilang pakikiisa sa Safer Cities Initiative ng DILG, mas pinaigting ng pamahalaang lungsod ng Olongapo ang pagpapatupad po ng mga sumusunod na alituntunin para po sa ating kaayusan sa ating lungsod. Bawal na po ang mag-inom sa pampublikong lugar. Mahigpit po na ipinagbabawal ang pag-iinom sa mga pampublikong kalsada. Kasama na po dito ang paglalatag ng mga mesa at silya sa bangketa o kalsada. Kadalasan kasi partner, pagka mga nagiinom sa lansangan, nilalagay yung upuan, maliit na mesa, mga upuang kahoy, doon na naglalatag para mag-inom. So pinagbabawal na po lahat yan. Bawal na rin po ang nakahubad o topless sa kalye o sa lansangan. Inaasahan po namin ang lahat na maging desente sa pananamit habang nasa labas ng tahanan at nasa mga pampublikong lugar. Yung mga tinatawag nating half naked, yung mga nakatanggal ng pang-itaas na damit. Bawal na rin po ang maingay na audio, bawal po ang paggamit ng mga videoke o maingay na sounds sa labas pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang pong madaling araw. Bawal na rin po ang mga pag-alagalang minor de edad. Bawal na po ang mga minor de edad na pakalat-kalat sa ating mga lansangan lagpas po ng alas 10 ng gabi. Paalala po sa publiko, makiisa po at sumunod po tayo sa mga alituntunin upang mapanatili ang kaligtasan, kaayusan at kapayapaan sa ating lungsod. Kanina partner ay meron tayong report tungkol sa mauling incidents sa May Harris Street, Barangay East Bahak-Bahak, Olongapo City, kung saan isang minor de edad ang sospek sa pambubugbog. Narito ang mga hakbang upang makaiwas. Magkaroon ng bukas na komunikasyon sa mga anak. Regular na kausapin ang mga kabataan tungkol sa kanilang mga karanasan, kaibigan at mga problema upang maiwasan ang maling impluensya. I-monitor ang oras at lugar ng kanilang paglabas. Siguraduhin na alam ng magulang o guardian kung saan sila pumupunta at kung sino ang kanilang mga kasama, lalong-lalo na po sa gabi. Itaguyod ang ligtas na recreational activities. Hikayatin ang kabataan na sumali sa sports, cultural o community programs upang mailayo sila sa bisyo at gulo. Mag-ingat sa peer pressure. Paalalahanan ng kabataan na huwag basta sumunod sa barkada kung ito ay magdudulot ng panganib o paglabag sa batas. Iwasan ang pakikipagtalo o pisikal na konfrontasyon. Turuan ng kabataan ng conflict resolution skills at tamang paraan ng pakikipag-usap sa kapwa.
makipag-ugnayan sa barangay at pulisya. Kung ang kahinahinalang aktibidad o grupo ng kabataan sa lugar, agad na ipaalam sa mga otoridad upang maagapan ang posibleng insidente. Palakasin ang values education sa tahanan. Ituro ang respeto, disiplina at malasakit sa kapwa bilang pundasyon ng kanilang pagkatao. At yan po ang aming mga safety tips for today. Naway meron po tayo na pulot na aral at mag-ingat po tayo lagi mga ka-okay. At para naman po sa ating updated na mga post activities sa ating pong Olongapo City Police Office and accomplishment, please follow our Facebook page at Police Gapo Disiplinado. And please give us your likes, comments, and share sa aming pong Facebook account at Olongapo City Police Office. Olongapo City Police. Diyan po ninyo makikita ang aming conducted activities and accomplishment. And also please follow our YouTube channel at Olongapo City Police Office. At syempre kung saan po ninyo ito nakikinig, saan nyo po kami napapanood at napapakinggan ngayon, ang 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko. At nais din po namin ipromote ang programang Sumbong Nyo, Aksyon Agad, Lunes hanggang Biyernes from 12:30 to 1:30 po yan ng hapon. Ganon din po ang official Facebook page ng Philippine National Police at Police Regional Office 3 at ang Police News Network Facebook page. At yan po ang hatid namin mga mahalagang impormasyon mula sa Olongapo City Police Office. Yan, bago ako magpaalam partner, syempre, hindi ko po makakalimutang batiin ang masipag na Chief of Police po ng San Marcelino na nakikinig po ngayon, Police Major Exodus C. Rodriguez. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga po sa pamunuan ng Zambales Provincial Police Office. Ayan, maraming salamat po sa oras ng inyong pakikinig sa ating programa ngayong umaga. Laging tandaan, ang usaping kaligtasan ay usapin ng bawat mamamayan. Ako po ang inyong Police Gapo, Police Staff Sergeant Cherry May Balangkit. Muli po ang pamunuan ng Olongapo City Police Office sa ngalan ng aming Acting City Director, Police Colonel Dionido Sinapilo Maniago Jr. at ng aming Public Information Officer, Police Lieutenant Mary Ann Esposo sa Daba. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa pamunuan ng Subic Broadcasting Corporation at ang himpilan ng 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko. Sa aming pong station manager, Ma'am Amelia Jane Gordon, maraming salamat. Kasama sina DJ Sunny, Sir Andrew, DJ Macy, and the rest of the team. Thank you po sa valuable opportunity to amplify our Police Gapo accomplishment reports and activities. At syempre sa ating pong mga viewers and listeners na walang sawang pagsuporta sa amin upang may taguyod ang aming layuning protektahan at pagsilbihan ng ating mga kabayan dito sa aming pinakamamahal na lungsod, ang lungsod ng Olongapo. Ako po si Police Master Sergeant Jason Argonillo. Magsama-sama tayo muli sa susunod na Huwebes upang makinig ng ating mahalagang impormasyon. Dito lamang sa Balitang Police Gapo.